Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 242 hanggang 246 na nagpapatuloy. Nakapasok na sa loob sina Liu Ping, nakita sila ng mga aswang, inutusan niya si Zero na tapusin ang mga aswang, wag daw itong palautos. Napatanong na lang yung dalawa kung sino sila. Umatake bigla yung mga aswang sa kanila. Nagsabi si Liu Ping na banatan ito ni Kelly, hindi naman nagpahuli si Zero, at least nagpamalas sila ng galing. Namangha si Miss Lin sa kanila, may sumulpot naman na aswang sa likod niya, buti na lang nasagip siya ng ating bida Pogi Points. Laglag panty tuloy siya, isang tirahan lang daw ang espesyal na aswang. Tinanong nila kung ayos lang ang dalawa, galing daw sila sa bahay ni Lolo, nagpasalamat naman ang dalawa dahil niligtas sila. Nasa kalagitnaan daw sila ng misyon, sabay may tumawag, humihingi ng saklolo si Laura, astronaut ng Amerika, may nagchat daw sa kanya na mga netizen kailangan nito ng tulong kaya nandito sila. Bumibilis ang tibok ng puso ni Miss Lin sa ating bida habang kausap si Laura sa chat, tagumpay daw ang pagliligtas nila. Nagbabala naman si Laura na may nakita siyang maraming aswang sa di kalayuan sa kanila. Sa labas ng warehouse, tanaw na tanaw ang mga nakapark na sasakyan. Si Paladin, tinawag niya ang kanyang mga kampan, nahulog daw sila sa bitag niya. Nagmaritisan sila tungkol sa gasolina magagamit ng mga sasakyan. Natuwa ang ating bida sa balita, sabay biglang may sumabog sa labas. Matinding putukan ang nagaganap sa pagitan ng tropa ni Liu Ping at mga aswang. Maraming aswang lumusob pero hindi sila makalapit at sumali na si Long Suwan sa laban. Nagulat si Paladin dahil sa sniper kaya inutusan niya ang mga atabs niya na patahimikin ng sniper. May lumapit sa likod ni Long Suwan. Inatake niya ito kaso biglang sumabog ang ulo niya. Akala daw nito ay makakalusot sila sa kanyang Emperor Eye ni Kuroko Tetsuya. May isa pang aswang na umatake, alam na daw nito ang mangyayari dahil sa mata niya na may supreme haki kagaya kay Shanks ng One Piece. Pinagbabaril niya sila sa mukha. Pagkatapos ay naubos ang bala niya at may aswang sa likod niya, patay si Gago. Buti na lang dumating si Kelly at ang ating bida Win Alice at sinuntok nila ang mga aswang. Tinanong ni Liu Ping si Long Suwan kung ayos lang ito. Ang puwersa ng ating bida ay pinalilibutan ng mga aswang. Nagulat silang lahat dahil ngayon lang sila nakaharap ng maraming aswang. Nagsalita si Paladin, malakas din daw ang ating bida kaso nahulog sila sa bitag niya, hindi ito makakawala sa 100,000 na nagbagong aswang. Inutusan niya na ang mga aswang na umatake. Natatakot na ang mga netizen dahil napapaligiran na sila, katapusan na daw nila, magiging almusal sila ng mga aswang kung alam daw nila ganito ang mangyayari, hindi na sila umalis sa Subway Clan. Umiiyak na si Miss Lin, hinawakan siya ni Liu Ping sa ulo, wag daw ito mag-alala dahil sila na ang bahala sa lahat. Naghanda na mga gwardya sa pamumuno ni Ducking, papwesto na sila para bakbakan ang mga aswang. Nagready na sila, sabay nagbigay ng hudyat. Pinaputukan nila sabay-sabay ang mga aswang. Walang magawa ang mga aswang, hindi sila makalapit sa lakas ng putukan. Pinawisan ang mga netizen sa napanood nila at humanga, walang laban daw ang maraming aswang, gusto nilang tumulong. Nakapagdesisyon sila na humawak ng armas para matalo ang mga aswang. Dumagsa ang maraming mga netizen, kukuha ng baril at nakipagputukan na rin sila kasama ang mga gwardya. Tuwang-tuwa ang mga netizen habang pinapatay ang mga aswang, hindi naman akalain ni Paladin na may palag ang mga netizen. Pinone niya ang mga gwardya na aswang, nakapasok ito dahil hindi tinatablan ng bala. Nagpakitang gilas si Lee Sin, tumalon at napunta sa likod ng gwardya na aswang, pagkatapos ay binaril niya ito. Ang likod ng mga gwardya na aswang ang kanilang kahinaan. Si Miss Lin naman ginamit ang kapangyarihan nito para makapaghatid ng bala ng baril. Dahil hindi daw mapasok ito, magtatawag si Paladin ng panibagong aswang galing sa lupa, inatake nito si Miss Lin. Katapusan na sana ni Miss Lin, buti na lang nailigtas siya ni Teacher Valkyrie. Yung dalawang teacher din na Valkyrie ay niretrat ang mga aswang. Nagulat si Paladin dahil ang dami daw na lumalabas na mga ipal, kaya inutusan niya ang kanyang kanang kamay na aswang, higanteng pinuno ng mga espesyal na aswang. Tinire siya ng bazooka. Hindi ito tinablan at diretsong nilusob si Teacher Valkyrie. Samantala sa simbahan ng samahan ng mga relihiyoso, nakikipagtsismisan ang buwayang babae, tama lang na isa ang ipadala dahil kahit sino pa papuntahin nila palaging talo dahil malakas na ang bahay ni Lolo. Lalo na daw ang ating bida, wag daw itong mamaliitin, sumagot ang misteryosong lalaki, kakaiba daw si Paladin sa lahat, wag siyang igaya sa iba. Si Paladin ay isang kupal na commander, marami na siyang sinirang syudad at probinsya, may napatay din siyang SS level na mutant. Malakas daw itong mamulutan, dami ng makain, lalo itong lumalakas. Patuloy ang laban ng Teacher Valkyrie at pinuno ng espesyal na aswang. Si Valkyrie ang humarap dito at itinulak ito palayo. Siya daw ang bahala sa isang ito. Sinapak siya ng dambuhalang halimaw, nasira yung buong lugar, nagkabitak-bitak yung lupa.
Akala nila patay na si Valkyrie, nagulat sila dahil sumuntok ito at tumagos sa katawan ng aswang. Wala daw itong binatbat sa kanya, basic lang, hindi man lang siya pinawisan. Ang ibang espesyal na aswang ay nakapasok dumaan sa ilalim ng lupa. Kinabahan ng mga netizen dahil napasok na sila ng mga aswang, katapusan na daw nila. Mag-isang inubos ni Kelly ang maraming espesyal na aswang, ginawa niya silang dugo. Pagkatapos ay nahimatay siya, buti na lang nasalo siya ni Liu Ping bago ma-fall sa iba. Ginamit daw nito ang kapangyarihan na malakas kaya naubos ang lakas ni Kelly. Malakas daw ang pinakawalan nitong kapangyarihan, halos maubos ang mga aswang. Sa kasamaang palad hindi na nito kayang makipaglaban. Sinabi ng ating bida na sa wakas lumabas na ang may pagkanan ng lahat, siya na daw ang tatapos dito. Hindi niya daw kaya si Paladin, sabay umatake si Liu Ping ng Dragon Rush ni Zoro, naputol ang katawan ni Paladin. Nagulat ang mga netizen sa napanood nila, napakaangas daw ng ating bida, tinapos agad ang laban sa isang atake lang. Bumangon si Paladin, magaling daw ito makipag-esfadahan. Nagulat naman si Liu Ping dahil buhay pa ito, hindi daw ito tunay na mandirigma dahil bigla itong umatake na walang pasabi. Marami pa daw tira ang ating bida, sabay sinuntok ang suso ni Paladin. Hindi tinablan dahil bakal ang suso nito, manood daw ito dahil pasasabogan niya si Paladin. Ginamit nito ang Biju Daman ng 10 Tails ng Naruto, kaso wala itong epekto, biglang lumaki si Paladin. Hindi daw siya nito mapapatay, sabay inatake ulit ito ng ating bida sa suso. Huwag na daw itong sumubok dahil masasaktan lang ito, ang damit daw nito ay matibay, gawa sa bakal at kosa siyang gumagaling kaya hindi siya mapapatay nito. Pinag-aralan niya rin ang grupo ng ating bida. Wala nang lakas si Kelly na may kakaibang kapangyarihan, hindi siya tatablan ng physical na atake. Sinuntok niya si Liu Ping sabay tumilapon sa malayo. Nagulat yung mga netizen dahil walang laban ang ating bida. Na-scam daw sila ni Paladin, napansin nito ang kulay dugo na katawan. May naisip itong paraan. Pinaputukan niya, kahit daw anong gawin nito wala pa rin itong silbi. Hindi man lang daw nasira ang damit niya, gagaling lang ang mga sugat nito. Nagulat siya bakit hindi na siya gumagaling. Sinagot ni Liu Ping na may pagkakahawig sila ni Scarlet Queen kaya ginamit nito ang epekto ng pulang diamond kaya hindi na siya gumagaling. Si Scarlet Queen daw ay mas malakas kaysa sa pinuno nila, papaano daw ito nakakuha ng pulang diamond niya? Winakasan na ng ating bida ang buhay ni Paladin. Nakatanggap ng bagong damit si Liu Ping bilang pabuya sa pagkapatay nito kay Paladin. Nagsabi ito na nanalo daw sila sa laban. Tuwang-tuwa naman yung mga netizen sa narinig nila. Sa isang deserto nagpatuloy na sila sa paglalakbay pabalik sa bahay ni Lolo. Sinamahan ng ating bida si Kelly na walang malay may bisita siya. Nagsabi ito na busy siya. Kaso pumasok pa rin ang tatlong teacher, gusto nilang makipagmaritisan sa ating bida. Pansamantala muna silang tumigil sa deserto habang nakikipag-live chat. Kausap nila si Laura ng outer space. Delikado daw ang kalagayan ng buong mundo ngayon dahil sa bagong Roma. Kanina lang ay nagpakawala daw ito ng insektong bomba sa Hong Kong. Napatanong si Liu Ping paano nito nakikita. Sa space station daw nakikita ang buong mundo at may kanyan din ito na Thor hammer dahil may tumakbo daw na bakwit na infected sa station. Napasok sila ng aswang. Siya lang daw natira na hindi naging aswang. Nagtago siya sa warehouse, wala na siyang makain. Hindi niya alam bakit hindi makontak ang NASA ni Elon Musk kaya humihingi siya ng tulong sa ating bida. Wala daw paki sa kanya ang ating bida, hindi rin siya makakapunta dahil wala itong rocket. Sabay may dumating, may paraan daw ito. Si Zero may solusyon daw siya, may malapit sa kanila na kumpanya ng rocket pwedeng magpadala ng gamit dahil robot daw siya, pwede siyang sumakay dito dahil hindi niya kailangan huminga at kapag nakontrolado niya ang outer space makakatulong ito sa ating bida. Sumang-ayon si Kelly dahil kapag napasa kamay nila ang outer space makikita nila ang ginagawa ng mga kalaban nila. Pumayag naman si Liu Ping, pumunta sila sa Weather Rocket Launch Company. Pinuntahan na nila ang rocket na ilagay na daw lahat ng mga kailangan. Nagpaalam si Zero na aalis na, wag daw mag-alala si Liu Ping, hindi niya ito titirahin gamit ang satellite. Pinigilan siya ng ating bida. Wag daw ito mag-alala, hindi siya traidor. Pinadala sa kanya ni Liu Ping ang isang milite, buksan daw niya ito pagdating sa lugar para dito sila dadaan papunta sa outer space. Nagulat si Zero sa laman ng milite, ito daw nang ginamit ng ating bida para makapagnakaw sa Research Institute. Mayroon pa daw Valkyrie si Liu Ping, paparamihin niya ito. Nakakatakot daw sa isipan ni Zero ang bahay ni Lolo, sobrang lakas nito. Nagpaalam na sila, lumipad na ang rocket at babalik na sila sa bahay ni Lolo. Samantala sa labas ng bahay ni Lolo maraming mga netizen ang nakapila, nagbabaka sakali na makapasok sa bahay ni Lolo kahit janitor lang. Si Obi ang namimili ng tao habang minamasahe siya, piling tagapagmana ng kumpanya. Inaayos sila ng mga gwardya, wag daw silang magsiksikan, yung electrician daw ay kailangan nila. Nagulat silang lahat dahil nagkagulo sa likod dahil daw sa dami ng tao may mga aswang na nakapansin sabay nakilahok sa kanila.
At dito nagtatapos ang Kabanata 242 hanggang 246 na maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.